Samantala, si Bayangwo, na nagmamasid mula sa isang satellite feed, ay nakita ang kaguluhan sa ibaba, at sinamantala ang pagkakataong mag-strike. Ang utos ay mabilis at mapagpasyahan. Ang lupa sa paligid ng Yangjiang Shelter ay nanginig na may malalim na dagandong na nakatago sa ilalim ng lupa, isang serye ng mga mekanismo ang na-activate at ang lupa ay nahati mula sa shelter. 12-dosenang mga kanya ng iba't ibang kalibre ang lumitaw, bawat isa ay tumutuon sa nagkakagulong sangkawan. Ang mas maliliit na kanyan ay unang nagpaputok, na nagpakawala ng isang mabilis na barrage ng mga bala sa mga pinakasiksik na kumpol ng mga zombies. Ang mga pagsabog ay sumunod habang ang mas malaking artillery ay umaalingaw sa buhay. Ang bawat shell ay dumarating sa gitna ng mga undead at nagpapasabog ng may nakamamatay na puwersa, na pinupunasan ang daan-daan sa isang pagkakataon. Ang pag-atake ay hindi limitado sa kanlungan sa tatlong magkakaibang direksyon. Ang mga kaalyado ni Genji na sina Chen Tian, Wei Denghai at Jingyan ay nagpakawala ng sarili nilang magkakaugnay na pag-atake. Alam nila na ang mga karaniwang baril ay walang silbi laban sa mas makapangyarihang mga zombie, kaya gumamit sila ng halo ng mga espesyal na kakayahan at pampasabog. Kabilang sa mga ito, namumukod-tangi si Wei Denghai, na kilala bilang ang Ice Lord. Ang kanyang kontrol sa yelo at nyebe ay parehong kalasag at sibat. Isang dating marino, ang kanyang tunay na karunungan ay sa pakikipaglaban sa dagat. Ngayon sa lupain na natatakpan ng frozen na tubig dagat, ang kanyang kapangyarihan ay nasa pinakamataas na antas. Itinaas ang kanyang mga kamay, tinawag ni Wei Dinghe ang kanyang lakas. Ice Edge, utos niya, at tumugon ang glacier. Ito ay sumulong na parang isang buhay na bagay, isang napakalaking alon ng yelo na bumagsak sa hanay ng mga bronze-armored zombies. Ang mga zombie na ito ay kakilakilabot, ginawa tulad ng mga tank na may pinahusay na lakas, bilis at baluti, ngunit kahit na sila ay nagpupumilit na labanan ang walang humpay na puwersa ng nagyelo na pag-atake ni Wei Denghai. Isa-isa silang nahuli sa yelo, nagyelo sa lugar habang binabalot sila ng napakalamig na tubig. Ang pinagsamang puwersa ay nasa perpektong paglubog, na nagsagawa ng isang koordinadong pag-atake na ikinabigla ng zombie horde, artillery na apoy, yelo at mga pampasabog ang lahat ay nagtutulungan, na lumilikha ng isang bagyo ng pagkawasak na sumire sa hanay ng undead. Sa loob ng ilang minuto, halos 1/3 ng horde ay nawasak o hindi kumikilos. Gayunpaman, nagsimulang lumipat ang tubig. Ang natitirang mga zombie, kahit na battered, ay nagsimulang mag-adjust. Dahan-dahan, muli nilang nahanap ang kanilang kinatatayuan. Ang unang kaguluhan ay nagsimulang maglaho habang sila ay umangkop sa nagyayelong lupain. Ang kalamangan na nilikha ni Genji at ng kanyang mga kaalyado ay dumudulas. Ang mga pag-atake ng glacier ay nakagambala sa pagbuo, ngunit hindi ito sapat upang patayin ang mga zombies, at sa kanilang napakaraming bilang, ang horde ay nagsimulang mag-regroup, naghahanda para sa isang counterattack. Naningkit ang mga mata ni Genji habang pinagmamasdan ang pangyayari. Kailangan nilang kumilos ng mas mabilis. Ang bintana ng pagkakataon ay nagsasara, at bawat sandali ay binibilang. Kung maghintay sila ng masyadong mahaba, ang mga zombies ay muling mag-aayos at ang momentum ay babalik sa kanilang pabor. Hindi pa tapos ang labanan. Ang unang tagumpay ay nagdulot ng pag-asa, ngunit malinaw na ang laban na ito ay magiging isang mahaba, nakakapanghinayang pakikibaka. Ang oras ay tumatakbo, at ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Naramdaman ni Genji ang pagkaapurahan sa hangin. Ang plano nila ay marupok at maaari lamang bumili ng isang maliit na window ng oras. Alam din ito ng mga puwersa sa hangganan. Alam nila na ang kalamangan na ibinibigay ng tubig dagat ay maikli. Ang mga zombie ay bumagal, ngunit hindi tumigil, ay malapit nang mabawi ang kanilang walang humpay na bilis. Walang oras upang aksayahin ang mga puwersa sa hangganan ay kailangang kumilos ng mabilis kung nais nilang masira ang pagkubkob at mabuhay sa loob ng mga silungan. 1,000s ng mga tao ang nanatili. Karamihan ay mga dating manggagawa sa refinery at kanilang mga pamilya. Ang mga taong ito ay nagsisiksikan sa ilalim ng lupa na naghihintay ng pagkakataong makatakas sa kabayo sa itaas ngunit walang paraan upang sila ay madala sa pagtatangkang breakout. Sila ay kailangang iwan upang maiwan, nakatago sa ilalim ng kanlungan sa ilalim ng lupa.
Ang kanilang kapalaran ay ganap na nakasalalay sa kinalabasan ng labanan sa itaas. Kung nanalo ang mga puwersa sa hangganan, maaari silang mabuhay upang makita muli ang araw. Kung sila ay matalo, ang mga taong ito ay mananatili sa ilalim ng lupa ng walang katapusan. Ngunit kahit na iyon ay mas mahusay kaysa sa pagharap sa horde sa labas at paghiwa-hiwalay ng undead. Ang utos ay ibinigay, ang mga tropa ay upang maghanda para sa breakout. Bawat bit ng bala, bawat onsa ng lakas ay kakailanganin. Ang utos ay malinaw, ibuhos ang lahat ng firepower sa paglusob. Wala nang pangalawang pagkakataon. Tumayo si Xiaoholian na nagngangalit ang mga ngipin. Ang kanyang ekspresyon ay mabangis at determinado. Naiintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Nagkaroon lamang ng isang shot sa ito, isang sandali upang ibalik ang tubig. Ang pag-iisip ng kabiguan ay hindi mabata. Gusto niya ng aksyon ng kaguluhan, at handang makipagsapalaran kahit na ang halaga. Mabilis na lumipat sa console, binuksan niya ang isang nakatagong compartment sa loob ng isang maliit, malalim na nakatago na butones, binubuan ng isang mabilis, malakas na paggalaw, binasag niya ito gamit ang kanyang kamao sa isang iglap. Ang lupa ay yumanig ng malakas sa itaas ng kanlungan ng Yang, ang lumang refinery ng langis, sumabog sa isang napakalaking pagsabog. Nagliyab ang apoy, umabot sa langit. Nakakabingi ang dagandong ng pagsabog, mas malakas kaysa sa anumang narinig ni Genji. Isang napakalaking ulap ng apoy at usok na hugis kabute ang nagsimulang dahan-daang tumaas sa hangin. Ang liwanag mula sa pagsabog ay nakabubulag, na nagpinta sa langit ng isang maapoy na pula na tumatama sa mga mata. Ang lupa ay nanginginig ng husto tulad ng isang magnitude na 9 na lindol, na nagpatamba sa lahat. Ang shockwave ay kumalat sa malayo at malawak, kahit milya ang layo. Ang lupa ay yumanig na parang buhay. Si Genji at ang iba pa ay nagpupumilit na manatiling nakatayo sa kanilang mga sentido na nalulula sa sobrang lakas ng pagsabog. Ang pagsabog ay isang huling desperadong pagtatangka na baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Ito ay isang sugal, isang mapanganib, ngunit marahil ang isa lamang na maaaring magbigay sa kanila ng pagkakataong lumaban. Para sa isang sandali, ang oras ay tila tumigil. Ang lakas ng pagsabog, ang nanginginig na lupa at ang tanawin ng napakalaking bowl ang apoy na tumataas sa kalangitan ay pumuno sa lahat ng magkahalong sindik at pangamba. Alam ni Genji na ito lang ang kanilang kuha. Ang pagkabigla at takot ay bumalot sa kanya, ngunit sa ilalim nito ay isang kisap mata ng pag-asa, isang pag-asa na ang desperadong hakbang na ito ay maaaring itabing ang mga posibilidad na pabor sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Genji sa hindi makapaniwala nang makita niya ang eksena sa harap niya. Xiaoholian, talagang pinasabog niya ang refinery. Milyon-milyong barrels ng crudo ang sinasabing nakaimbak sa ilalim ng refinery, isang mahalagang pundasyon ng kapangyarihan ng Xiaoholian sa Tianhai, ngunit sinunog niya ang lahat ng ito. Ang matinding init mula sa pagsabog ay dumaan sa hangin, na nagsunog ng hindi bababa sa 70,000 o 80,000 na mga zombie hanggang sa maging abo o mga labi. Ang kanilang mga katawan ay naghiwa-hiwalay sa ilalim ng mga temperatura na maaaring matuno. Si Steel Genji at ang kanyang koponan ay mapalad na nakasuot ng heat-resistant combat gear. Kung wala ito, alam niya na sila ay dumanas ng matinding paso o mas malala pa. Siya ay walang awa. Napabuntong hininga si Genji, hindi maitago ang pagkamangha. Si Xiaoholian ay palaging brutal sa iba, ngunit sa pagkakataong ito, napatunayan niya ang kanyang sarili na mas malupit pa sa kanyang sarili. Walang alinlangan na ito ang pinakamatalinong hakbang sa ilalim ng mga pangyayari, ngunit nangangailangan ito ng antas ng lakas ng loob na kakaunti lamang ang makakaipon. Ang refinery ay hindi lamang pumutok sa sandaling ang unang pagsabog ay sinundan ng isang serye ng mga pagsabog, bawat isa ay mas mabangis kaysa sa huli. Lumitaw ang mga alon ng init, na ginawang boiling lake ang once frozen glacier. Natunaw ang yelo at nyebe sa nakapalibot na lupain, habang walang magawa ang mga zombie na lumulutang sa mga ilog. Napuno ng hangin ang kanilang paghihirap na pag-iyak. Pinatay ng init ang mga virus sa loob nila na mabilis na nagtapos sa kanilang paghahari ng takot. Mabilis na umatras si Genji at ang kanyang mga kasama, iniwasan ang matinding lakas ng pagsabog. Walang nang ahas na lumapit ng sobra. Sa wakas, pagkatapos ng kung ano ang pakiramdam bilang isang abogado ang pagsabog ay hamupa, ngunit ang apoy ay patuloy na nagngangalit,
na nagdulot ng nakakatakot na liwanag sa isang malawak na Bomubula na latian. Mahigit sa kalahati ng zombie horde ay napawi, direkta man o hindi direkta sa pagsabog. Si Bayang Wu at mga miyembro ng investigation team ay nakatayo sa nakatuwang katahimikan. Wala sa kanila ang nag-expect na ang Shaoholian ay gagawa ng mga ganitong marahas na hakbang. Lahat ay nagulo sa kanila nang mapagtanto nila ang haba ng kanyang pupuntahan para sa tagumpay. Kung siya ay magiging ganito kalupit sa kanyang sariling mga mapagkukunan, anong awa ang aasahan ng iba sa kanya? Ang mga mata ng Shaoholian ay kumikinang sa isang ligaw, tiyak na liwanag. Ang napakalaking cache ng crudo na nakatago sa ilalim ng depo ay wala ng silbi, nasira sa apoy, ngunit ang hindi alam ng karamihan ay hindi lang ito ang kanyang supply. May isa pang depo na nakatago sa ibang lugar na may kalahating milyong bar aisles na ligtas na nakatago. Pagkatapos ng lahat, sino ang maglalagay ng lahat ng kanilang mga itlog sa isang basket? Ang Shaoholian ay palaging handa. Iyon ay kung ano ang ginawa sa kanya kaya formidable. Walang takot ang babaeng ito. Naisip ni Bayang Wu na alam niya ng eksakto kung ano ang kailangang gawin upang mabuhay, anuman ang gastos. Fair na. Ito lang ang pagkakataon nating makaalis. Tumahol si Shaoholian, pinitik ang kanyang kamay habang naglalakad siya patungo sa exit ng shelter. Ngunit paano tayo makakatakas sa dagat? Tumawag si Meng Shuo mula sa kanyang likuran, kung susubukan naming lumangoy, uupo kami ng mga pato para sa mga nilalang na lumilipad na nakabaluti sa tanso. Bakas sa boses ni Meng ang pag-aalala. Nagtakip ng ngipin si Shaoholian, kahit delikado, wala tayong choice. Ito ang aming pinakamahusay na pagbaril. Walang inaasahan na ang pagsabog ay magiging isang latian, ngunit ngayong nagkaroon na ito, kailangan nilang umangkop. Si Jikan, ang eksperto sa pagsabog at mekaniko, ay sumulong sa isang plano. Maaari tayong mag-improvise ng speedboat at tumakbo para dito. Mukhang may pag-aalinlangan si Sugar Ching Ting. Posible ba iyon? Wala kaming masyadong oras. Jikan, manatiling kalmado. Hanggat nakikipagtulungan ka at ibigay sa akin ang kailangan ko kasama ng ilang mga karagdagang kamay, hindi ito magiging problema. Bigyan mo ako ng bisikleta at matatapos ako sa loob ng 10 minuto. Sa muscle, sumagot siya, ang kanyang tono ay hindi nagbabago gaya ng dati. Tumango si Zegeting, mayroon kaming isang mahusay na kailangan ko ng ilang mekaniko upang matulungan ako. Sabi ni Janji, itinaas ang manggas at tinungo ang kagamitan. Sinulyapan ng border guard na si Bayang Wu ang kanyang relo, pagkatapos ay pinagmasdan ang kaguluhan sa labas. Mayroon kang 15 minuto para magawa ito. Nagbabala siya, kahit na ang pagsabog ay nasira ang isang malaking bahagi ng zombie horde, ang sisni ay malawak, at ang panlabas na bilog ng mga zombies ay nanatiling medyo hindi nasaktan. Ang masama pa, ang mga nasa tubig ay dahan-daang bumabalik sa pampang. Hindi magtatagal bago nila mapalibutan muli ang buong lugar sa paligid ng Yangtze Base. Wala kaming masyadong oras. Bulong ni Bayang Wu, 10 lang ang kailangan ko. Kumpiyansa ang tugon ni Jikon, hindi nawawala ang isang beat habang iniipon niya ang kanyang mga gamit at nagmarcha patungo sa likuran. Pinanood ni Janji ang eksena mula sa malayo. Layunin pa rin ng mga zombie na palibutan ang kanlungan, at ang mga nilalang na lumilipad na nakabaluti ng tanso ay nag-hover sa itaas ng lawa. Ang kanilang mga pakpak ay pumuputok sa galit habang sila ay sumisigaw sa langit. Samantala, ang refinery ay patuloy na nag-aapoy na may mas maliliit na pagsabog na nagbubunsod sa maapoy na pagkawasak. Ang apoy ay maglalagablab ng hindi bababa sa 10 pang araw. Tinataya ni Jiang Yi na posibleng mas matagal, ang sitwasyon ay mahirap, ngunit mayroon pa rin silang isang pag-asa. Lumingon si Bayang Wu kay Jiang Yi, ang kanyang ekspresyon ay malungkot ngunit determinado. Malapit na kaming lumabas, Jiang Yi. Ikaw ay pagbaril sa kanyang pinakamataas na binga. Tulungan mo akong ibagsak ang mga lumilipad na hayop na yun. Saglit na nag-alinlangan si Jiang Yi, pinaggiling mabuti ang panganib na kasangkot, kung magpapaputok ako, ilalantad ko ang aking posisyon, sagot niya. Tinitimbang ang panganib, Bayang Wu ay binigyan siya ng nagsusumamong tingin. Ngunit kailangan namin ng iyong tulong para sa kapakanan ng aming pagkakaibigan, gamit ang nagbitiw na buntong hininga. Tumango si Jiang Yi, okay, para sa pagkakaibigan natin, gagawin ko to. Si Bayang Wu ay isang mahalagang bahagi ng kanyang plano, wala nang atrasan nito ngayon.